Hatod ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang episode ng programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang buong Global na Tayo team. Mula po sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, kasama si Ms. Diesel Nanyong. And of course, sa ating master control, si Ms. Susan Aizon. Sa ating Wirecast, kasama po natin ngayon si JP. And of course, kasama pa rin naman natin si Justin. Ayaw umalis ni Justin eh. And of course, sa ating live audio streaming, kasama pa rin natin si Hero. Kami po ay inyo nasusubaybayan, napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. I-access nyo lamang po sa inyong mga Facebook browser, Radyo Pilipinas World Service. Ngayon din sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan din po tayo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And syempre, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Mapapakinggan nyo po sa inyong mga cellphone, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app. Yeah. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? I hope you're all doing fine. Nakapagpahinga na ba kayo? Alam ko marami sa inyo ang stress na stress. Kahapon, kagabi. Dahil sa biglaang protest rally na isinagawa ng Iglesia ni Cristo dito sa may EDSA. At marami po ang mga na-stranded, marami mga sasakyan. Ang EDSA parang naging malawak na parking lot. Dahil talagang hindi kumikilos yung mga sasakyan. Maging sa vicinity o sa labas ng EDSA, nagkabuhol-buhol din po ang trapiko. So naintindihan na maraming hindi nakapasok, maraming na-late, marami ang na-stress, namuti ang buhok, nadagdagan ang wrinkles sa noo kahapon dahil dyan. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang protest rally. Dyan po sa White Plains, dyan pa rin sa may area na yan sa White Plains, sapagkat nakakuha po sila ng permit para ituloy nila ang kanilang protest rally ngayong araw na ito. Pero sabi ho ng ating mga otoridad, lalo na ng Philippine National Police at ng MMDA, mas maayos naman po ngayon at mas maayos ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Yan ang ating tututukan din. Antabayan ninyo mga updates tungkol sa pagpapatuloy ng protest rally ng Iglesia ni Cristo dyan sa White Plains. Alright? Pero ngayong araw na ito, July 1, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ay nakatakdang magsagawa ng official visit sa bansang Canada. Yan po ay sa official dahil na rin sa invitation ni Canadian Prime Minister Carney. Ngayon pong araw yan, July 1, magtutungo po ang Pangulo sa Canada. I think ang alis po ng Pangulo dito is mamayang gabi. Meron pa siyang mga nakalinyang mga activities all throughout this morning hanggang sa pag-alis niya mamayang gabi patungong Canada. Alright? At tinuturing po na very important itong pagtungo ng Pangulo sa Canada sapagkat sa loob ng isang dekada, ngayon pa lamang magkakaroon ng official or state visit ang isang punong ekutibo ng Pilipinas sa Canada. It's been a while. And of course, tinitingnan din natin dyan yung masasabi natin naging malamyang diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada nitong mga nakalipas na taon. Dahil matatandaan po ninyo noong taong 2018, nagkaroon ng malaking issue usapin sa pagitan ng panahon ng dating administrasyon, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, 2018, nang pinabalik niya yung mga ilang mga containers na galing Canada na may lamang mga waste materials at naging usapin yan sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada. At hindi lang yan, 2018 din nung kinansel ng dating Pangulong Duterte itong pagbili ng 12 na mga Bell helicopters mula sa Canada at nagkakahalaga po yan ng bilyong piso. So mula noon
medyo nagkaroon po ng nagkaroon po na sabihin na natin nagkaroon ng konting strain sa diplomatic relations. So itong pagpunta po ng Pangulo sa Canada ay sabi nga nung isa nating nakausap na isang Filipino-Canadian economist sa katauhan ni Dr. Michael Bato, this will be a reset ng nakikita niya na ituturing niya na reset ito para sa mas pinalakas, mas mapalawak na ugnayan bilateral at diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada. And speaking of Canada, nasa linya po natin ang komunikasyon ngayon, live and direct from Canada, ang ating pong Philippine Ambassador, His Excellency Jose Victor V. Chan Gonzaga, ang ating Ambassador to Canada. Magandang araw po, good day po, Ambassador Chan Gonzaga, at welcome to the program Global na Tayo. Magandang umaga po, Kuya Ray, and magandang gabi sa mga nakikinig dito sa Canada at saka kung saan man medyo dumidilim na sa mundo. Pero magandang umaga at magandang araw po sa inyo dyan sa Maynila. Opo, matanong lamang po, anong oras na po ba ngayon as we speak, Ambassador, Your Excellency Chan Gonzaga sa Canada? Opo. Ngayon po, nandito na po ako sa Vancouver. Vancouver, Inaantay na po okay. namin ang ating mahal na Pangulo. Mhm. So, it is 6:05 sa gabi. Pero sa Ottawa, it's already 9 p.m. Alright, speaking of the President's official visit or state visit sa Canada, today dito sa Pilipinas, July 1, ang alis niya, I think mamayang gabi. So, para po sa inyo, sa Philippine Embassy natin sa Canada, how important is this, itong official visit ni Pangulo sa Canada, of course with the invitation of Canadian Prime Minister Carney? Napaka-importante po ito, Kuya Ray. This is a milestone visit para sa ating Pangulo, para sa pag-ugnayang diplomatika at politikal at ekonomika ng Pilipinas at Canada. Because natatandaan po ninyo, siguro mga 3-4 na taon nang pinag-uusapan ng ating dalawang pamahalaan at ng ating Pangulo at saka ni Prime Minister Carney at ni Prime Minister Trudeau before Prime Minister Carney, yung pagbisita sana either ng Pangulo dito sa Canada or ng Prime Minister ng Canada na bumisita ng Pilipinas. So we are happy na finally matutuloy na po bukas ang dalaw ng isang official visit ni President Marcos dito sa Vancouver. Nabanggit mo kanina na this is the first visit of a Philippine president, Philippine leader in 11 years. So sa mahigit sa isang dekada na walang nakapagbisita dito sa Canada. Alright. Matanong ko na rin po, Your Excellency Chan Gonzaga, nabanggit ko rin kanina na noong 2018, medyo nagkaroon ng konting usapin sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada, particularly doon sa mga containers containing waste materials na nanggaling sa Canada, plus yung pagka-cancel ng I think 12 Bell helicopters na supposed to be purchased from Canada pero kinancel din ng dating administration, meaning administration ni dating Pangulong Duterte. Sa pagpunta ba ng Pangulo ngayon sa Canada, will this be put all behind na and written off na sa tubig, this will be a reset na sa pagpapalakas pa ng ugnayan ng Pilipinas at ng Canada? Well, siguro unang-una po, Kuya Ray, babanggitin ko lang na yung nakaraan, and I think I would like to believe na lahat tayo, both the Philippines and Canada, ay natuto sa mga importanteng lessons dun sa karanasan natin dun sa in 2018. So, tawagin ba nating reset or pagbabago, etc. I think ang importanteng isipin natin is that in the last 2 to 3 years, especially since President Marcos assumed office as President of the Philippines, medyo lumakas ang ugnayan ng ating dalawang bansa. So this is really an opportunity para for our leaders na matingnan kung ano ang na-accomplish natin in the last 2 to 3 years together. And siguro to set out a vision for the future. Babanggitin ko lang na in 2029 we will celebrate the 80th anniversary of bilateral relations between the Philippines and Canada. So mahalaga itong meeting na to sa Huwebes ni Pangulong Marcos at saka ni Prime Minister Carney para we can I think look more to the future in terms of paano natin matutulungan ang isa't isa in a world of uncertainty na kung saan tayo na ngayon.
Alright. And of course, sa pagpunta po ng Pangulo, Your Excellency, sa Canada and with meeting with Prime Minister Carney, together, of course, with other Canadian business leaders, ano po ba Opo. ang nakikita po ninyo na magiging sentro ng usapan na to? Partikular, dito po sa mga bilateral talks sa economic cooperation at maging meron ding usapin dito sa pagtungkol sa regional security, Ambassador. Opo. So marami po kayong nabanggit na napakalagang bagay. All of that will be in the agenda of the discussions ni President Marcos at saka ni Prime Minister Carney. I think I will emphasize na ang isa talaga sa pinakaimportanteng item on the agenda is kung paano natin palawakin, na nabanggit mo yan sa introductory comments mo, kung paano natin mapalawakin ang economic relationship, economic partnership between the Philippines and Canada. So kung from issues of food security to energy security to the clean transition, mga renewables, napakalakas din po ang experience ng Canada when it comes to safe civil nuclear Mhm. technology. Mhm. Mhm. So lahat po 'yan ay nasa agenda ng ating Pangulo at saka ni Prime Minister Carney, together na rin sa mga businessmen who will be meeting with the president on Friday naman. Mhm. Now, on the security and defense cooperation side, I think alam natin na linagdaan natin yung visiting forces agreement with Canada. Napakalaki nung contingent ng Canada in the recent Balikatan exercises. So, Mhm. I think this visit will also be an opportunity to recommit ourselves to rules-based international order, particularly in ensuring there is freedom of navigation and there Mhm. is stability in the Indo-Pacific and particularly in the South China Sea region. Naku, lawak pala talaga, no, Your Excellency, ng mapag-uusapan diyan sa pagtungo ng Pangulo. Pero you mentioned Canada also being known para sa tinatawag na expertise niya sa nuclear energy. And that brings me to the topic ng energy cooperation. Paano po makukuha o paano ikang matetake advantage ng Pilipinas through President Marcos na makasecure tayo ng sustainable energy agreement with Canada? Yeah, napakahalaga po Kuya Ray sa tingin ko yung magiging usapan ni Pangulong Marcos at saka ni Prime Minister Carney diyan sa issue of energy, energy cooperation, saka energy security. Nakita po natin dito sa recent Middle East crisis natin with the Strait of Hormuz being a problem na medyo yung mga traditional relatively reliable sources Mhm. natin, supply chain for energy, medyo may vulnerabilities na hindi natin na-anticipate. Kaya I think ang magiging usapan dito kung paano matutulungan ng Canada, which is an energy superpower, ang Pilipinas in terms of energy security. Mhm. So siguro alam po ninyo na currently ang Canada is also undertaking a massive infrastructure program in making sure that they are able to export their energy supply to the rest of the world, particularly to Southeast Asia. Kasi Mhm. sa tagal ng panahon, ang main market talaga nila is kung hindi man yung Europa, yung Estados Unidos. Mhm. So I think they are establishing mga pipelines at saka mga logistics infrastructure to bring their energy, particularly yung dito sa eastern side ng bansang Mhm. ito, sa Mhm. Ontario for example, to be able to bring it to the western side, to British Columbia for example, para ma-export to Southeast Asia and to including Mhm. the Philippines. So Mhm. I'm sure all of the long-term discussions between the President and Prime Minister will focus on that, kung paano pwede tayong magtulungan when it comes to ensuring the energy security and energy supply of the Philippines. Yes, of course. And siyempre, bukod po sa energy cooperation, meron pang ibang aspeto no po, Ambassador Chan Gonzaga, na pwede pag-usapan, especially when it comes to investments like artificial intelligence and critical minerals. Meron ding business process in this process outsourcing industry. So sa kasalukuyan po ba, Ambassador Chan Gonzaga, pagdating ba sa critical minerals, how does the Canadian government look at the Philippines pagdating sa critical minerals?
Yes. So yung mga paksapo na binanggit ninyo are going to be the subject of the discussions dun sa business program ng Pangulo. Mm. So magkakaroon tayo ng dalawang roundtables. Ang unang roundtable will discuss yung mga questions and issues of energy, critical minerals, mining. We're hoping that Secretary Cuna will sign together with his counterpart some sort of joint declaration of intent to cooperate in many of these important areas. Mhm. Dun naman sa second roundtable sa hapon ng Biyernes will be focused on IT-BPM. Alam natin na marami ng Canadian companies are already present in the Philippines when it comes to call centers, to Mhm. shared services Mhm. centers, Mhm. such as yung mga kumpanyang Sun Life and Manulife. Pero I think those discussions are going to be very important to further increase the investments of Canadian companies in these areas. Now, dun sa critical minerals, napakahalaga po yun kasi parehas po ang Pilipinas at saka Canada na very rich in those critical minerals. Mhm. Ang challenge nitong nakaraang ilang taon is we have been so dependent on, one or two countries Mhm. for processing and for refining. Canada has started to really invest in processing and refining. Mhm. Alam po natin na yan din ang long-term objective ng Pilipinas. So napakalaki ang area for or opportunity for cooperation dito, because hopefully we can make the Philippines and Canada natural, reliable supply chain partners when it comes to critical minerals. Kasi parehas po tayong very rich in those mineral assets, and Mhm. pwede tayong magtulungan para makapag-process and refine and to establish a supply chain that is safe and reliable for us and for Mhm. our partners. Sa ngayon po ba, Ambassador Chan Gonzaga, if just in case you have the data or the numbers, kamusta po ba ang ating trade numbers with Canada, between Canada and the Philippines? Yeah. When it comes to merchandise trade po, for example in 2025, yung ating trade amounted to about 3.4 billion Canadian dollars, mga siguro kulang-kulang sa 2 billion US dollars po 'yan. And then sa services trade naman is another 3 billion Mhm. US dollars. Pero I think both the Philippines and Canada recognize that we have a very mature relationship, pero I Mhm. think we are punching below our weight. Mhm. So sa aking mga pag-uusap with our partners and economic counterparts sa Ottawa at saka sa mga probinsya ng Canada, I think there is this shared commitment na kailangan natin paakyatin pa ng mas mataas ang halaga ng trade both in goods and in services between the Mhm. Philippines and Mhm. Canada. And I am happy to report na if you look at the 2025 numbers, across all metrics, goods trade, services trade, at saka investments, lahat yan tumataas po. Uy. So, and we hope to be able to work together with our Canadian friends and partners to ensure na patuloy na tumaas ng tumaas yung ating trade and investment levels. And when it comes of course to trade, isa na po dyan sa tinitingnan natin bukod sa microchips, bukod sa manufacturing na nanggagaling dito sa Pilipinas. Of course, yung agriculture, ano po mga agricultural products natin, Ambassador Chan Gonzaga. So, open na ba at ika nga mas liberal na ba ngayon ang market ng Canada para sa mga produktong agrikultural na nanggagaling dito sa Pilipinas? Yeah. Actually, Kuya Ray, napakagandang tanong yan kasi I think this is an opportunity to share na this is a demonstration, I think, of the fact na for the longest time, hindi natin masyadong tinitingnan ang Canada as an export market. Mhm. Because recently, nung talagang tinutukan natin ng Department of Agriculture, Department of Trade, kami sa embahada, sa mga konsulado natin dito sa Canada, we realized na hindi ganun the regulations are stringent in the sense that they are protecting consumers, they are protecting the local industries, Mhm. and mga sanitary standards, pero we've realized that the regulations are very fair and transparent. Mhm. Kaya you might have heard na just a month ago
we had the first commercial shipment of Philippine mangoes, Yes, which yes. was very, very well received. And maraming mga probinsya ngayon, maraming mga Pilipino all over Canada are clamoring na there Mm. be more commercial shipments of mangoes to their parts kasi medyo Yeah. na-concentrate muna yun sa Ontario Mhm. at saka medyo may umabot sa Quebec. Aha. Pero alam natin na marami din Pilipino sa Alberta, sa British Columbia. So because of that success, we are actually looking at other tropical products, Mhm. high value crops ng Pilipinas kagaya ng pineapples, langka, mga Mhm. ganon. Mhm. And we're hoping to work together with the DA and DTI and with other partners in order to be able to increase our exports there. Mhm. So yun po, I think things are looking good towards exports. And of course, I will just briefly say also na marami ding best practices at saka technology ang Canada when it comes to agriculture na Mhm. pwede natin gamitin. Yun. So Oo. again, we're also trying to partner them with our farms, with our big commercial farmers in the Philippines to ensure na mas magiging mataas ang productivity yields ng ating pagsasaka sa Pilipinas. Naku po, napakagandang nabanggit niyo yan, ano po, Ambassador Chan Gonzaga, sapagkat alam ko may kakompetisyon tayo pagdating sa mangga dyan sa Canada, yung mga mangga na nanggagaling sa Mexico. Opo. With all due respect sa Mexico, mas masarap yung mangga namin dito sa Pilipinas. Definitely. Definitely. Anyway, tsaka yung ube, naalala ko yung ube, Your Excellency, nagiging malaki ang demand ngayon ng ube dito sa Pilipinas dahil parang nagagamit na sa iba't ibang mga industriya ang ube, lalo na sa mga tinatawag dito yung mga coffee shops at iba pang mga restaurants sa iba't ibang panig ng bansa, sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya mismo ang Pilipinas, ang ating Department of Agriculture dito, nagsusumikap na mapalaki pa, madoble o matriple ang production ng ube sapagkat napakalaki ng demand sa international market. Hindi tayo masyado makakope sa production. Baka sakaling ma-introduce din natin yung ube sa Canada. Sinisimulan na rin po namin. Kaya din po, Kuya Ray, mabanggit ko lang na in terms of the issue of supply, kaya po talagang napakahalaga din na tingnan natin yung mga teknolohiya sa ibang bansa, kagaya ng Canada, that increases productivity yield. Kasi nga, minsan ang nagiging problema natin, we've seen it in the past, na nakakapag-promote tayo ng mga produkto natin, kaso pag umaakyat na yung demand, both domestically and worldwide, nahihirapan ang farmers to supply. Kaya importante yung productivity enhancement. Okay. And of course, the last and best part of this is yung pakikisalamuha ng Pangulong Marcos Jr. sa ating Filipino community sa Canada. Opo. Do we have any figures kung ilan na po ba ang mga Filipinos natin sa Canada, both yung mga migrant workers natin, yung mga migrants, maging Filipino diaspora, even first and second generation Filipino sa Canada? Opo. Yeah. Well, kung pagtatamdan mo yung official census of 2021, so 5 years ago yon, ang numero is 957,355. Pero we believe that we are now over 1 million Filipinos here in Canada. So marami sa kanila makakasalamuha ng Pangulo when he visits Vancouver. At I think Kuya Ray, sabi ko nga palagi na napaka-symbolic yung choice of Vancouver, I think, for the meeting for the official visit of the president after 11 years of an absence of our Philippine president coming to Canada, because dito po sa Vancouver, sa British Columbia, nagsimula ang istorya ng Pilipino dito sa Canada. Because in 1861, dumating dito yung isang Pilipino na nagngangalang Benson Flores. He is a documented Filipino who arrived in 1861, 10 years even before British Columbia became part of the Canadian Confederation. Oh. So napaka-symbolic nito na the meeting between Prime Minister Carney and President Marcos during a time when the Filipino diaspora, second largest ang diaspora dito sa Canada in the world, pangalawa lang to the United States, will be here in Vancouver in British Columbia. So excited po ang lahat sa pagdating ng Pangulo. So liwanagin ko lang po, Your Excellency, so ang meeting ng Pangulo with the Filipino communities dyan sa Vancouver, British Columbia. Yes po. Pero marami pong mga kababayan have volunteered to fly from elsewhere to be with the president. So napaka-exciting po. Siguro last question na lamang po, Your Excellency. Opo. How did the embassy
sa pangunguna po ninyo, prepare for this historic kasi 11 years. It took 11 years bago ulit bumisita ang isang chief executive ng Pilipinas o presidente ng Pilipinas sa Canada. So, what were your preparations for this historic visit? Well, I think po, Kuya Ray, I would say na we have been preparing for this visit for the last 3 to 4 years. So I would credit all of the work that has been done by my predecessors, by everyone in the last 3 to 4 years who have been helping nourish, enrich, and strengthen Philippine-Canada relations, whether mga Philippine officials, Philippine businessmen, as well as our Canadian friends and partners. So this is, I think, a culmination of all the hard work of people who have believed in the importance of the relationship between the Philippines and Canada, and I think we're basically just building on the foundations that have been put in place by many people, too many to name. Pero this is really, I think, a milestone in the relationship between the Philippines and Canada, and I'm sure President Marcos is looking forward to it because the discussion agenda of the president and all of his activities in his short official visit to British Columbia really demonstrate the breadth and the depth currently at this time of Philippine-Canada relations, and we're excited for that. And speaking of yung tulong ng iba't ibang mga predecessors po ninyo and of course sa iba pa natin mga staff and officials sa ating Philippine Embassy, I would like also to thank Vice Consul Mary Giselle Mentir for assisting us dito sa for securing this interview with you, Your Excellency. So thank you very much kay Vice Consul Mary Giselle. Thank you very much po, Vice Consul. And with that, Your Excellency, thank you very much for your time. Alam kong medyo busy kayo ngayon, lalong-lalo na, parating na ang Pangulo. Alis siya dito mamayang gabi. Diretso na siya ng Canada. So, any last words, any last messages, Your Excellency, for our Filipino diaspora and Filipino migrant workers sa Canada, maging dito sa mga nakikinig at nanonood sa atin sa Pilipinas? Yeah, thank you, Kuya Ray. Siguro, ito lang masasabi ko po, I've said this in many of my interviews with media and in many of my speeches. I'm proud of many things in the relationship between the Philippines and Canada as your ambassador here, as your representative here in Canada. But I think what really makes me proudest are our kababayans, the Filipino diaspora that really, in all of my travels, in all of my conversations with Canadians, whether, parliamentarians, high officials, or ordinary Canadians in Canadian society, I think there is nothing but praise for our kababayans for the work that they do and for the image of the Philippines and of the Filipino people that they convey. And I just really hats off to them, and I just want to say mabuhay po silang lahat. And with that, Your Excellency, Jose Victor V. Chan Gonzaga, thank you very much for your time, for giving us your time sa kabila po ng napaka-busy yung schedule, especially sa mga magiging aktibidad po ninyo together with the President sa kanyang visit o official state visit sa Canada. Thank you very much po, Your Excellency. Thank you. Have a good day. Ang ating pong Philippine Ambassador to Canada, His Excellency Jose Victor V. Chan Gonzaga. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mahilig ka ba sa online at video games? Legendary! Narito ang ilan sa mga benepisyong hatid ng online gaming. Ito ay mainam na stress reliever, nagpapahusay sa koordinasyon ng mata at kamay, nagpapahusay ng memorya, konsentrasyon at problem-solving skills. Naituturo rin nito ang kahalagahan ng teamwork at pakikitungo sa kapwa. Pero tandaan, ang lahat ng sobra ay masama, kaya play well and play in moderation. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account.
Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Samahan niyo pa rin po kami sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kanina lamang po nakausap natin ang ating Philippine Ambassador to Canada, His Excellency Jose Victor V. Chan Gonzaga. Hinggil po yan sa maaaring nating ma-expect sa pagtungo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang state visit sa Canada. Again, ulitin ko, it took 11 years bago ulit makatungtong ang isang Philippine President sa Canada. It took 11 years. So, napaka-historic po nitong pagtungo nito at marami tayong ini-expect na hindi lang tayo kundi ang sambayan ng Pilipino maging siguro maski ang Pangulo na ma-achieve ng mga bilateral and trade agreements with Canada ranging from foreign direct investments at bilateral trade agreements, especially sa artificial intelligence, BPO outsourcing, sa critical minerals, and of course, pagdating po sa energy cooperation, sustainable energy cooperation, at of course yung regional security kasama na rin po dyan. And of course, sa punto ito naman, balik tayo dito sa loob ng ating bansa. May maganda rin tayong balita May maganda rin tayong balita. Ano yung magandang balita na yan? Kasi, lalong-lalo na sa mga, mga magsasaka. Kasi maglalaan ng 184.2 million pesos para sa modernization ng grain quality testing system ng National Food Authority. 184.2 million yan para sa modernization ng grain quality testing system ng NFA. 124.4 million manggagaling sa Japan International Cooperation Agency o JICA, habang ang 59.8 million ay counterpart ng pamahalaang Pilipinas. At ipapatupad po ang proyekto mula 2026 hanggang 2028 bilang pagpapalakas ng post-harvest system. Dahil ito yung nakikita na malaki ang kulang sa atin yung post-harvest system facilities natin. Napakahalaga niyan. And of course, i-upgrade yung tinatawag na Product Quality Evaluation System o PQES. So, hindi ko na patatagalin ito. Nasa linya po natin ang komunikasyon ng ating National Food Authority sa Department Manager for Corporate Planning and Management ng NFA. Walang iba kundi si Dr. Mario G. Andrada. Alright, magandang umaga po, Manager Dr. Andrada, at welcome sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po, Sir Ray Sampang, sa pagpapaunlak at pag-imbita sa akin sa iyong programa ngayong umaga. The pleasure and privilege is ours, Dr. Andrada, sa pagpapaunlak po niyo sa amin. So magandang balita po ito, lalo-lalo na pagdating sa pag-upgrade ng mga post-harvest system facilities ng NFA, which I think, I hope you also agree na ito yung talagang isa sa dapat nating ma-improve sa value chain natin, sa post-harvest facilities natin. Merong 184.2 million na pondo na ilalaan para sa modernization ng grain quality ng National Food Authority. Can you tell us more about this, Dr. Andrada? Yeah. Tama po 'yon, Sir Ray. Actually po, sa kasalukuyan ay ito po yung proposal na sinabit namin sa JICA at naisabit na rin ito sa Department of Agriculture. Ito po ay na-depensa na namin. At ngayon po ay pinadala na ito sa NEDA o sa DepEd natin para masusi pang pag-aralan yung aming proposal sa Government of Japan. So tama po yun. Amin pong palalakasin ang aming mga laboratorio sa buong Pilipinas, pero sa ngayon po, dahil limitado lamang po yung aming hinihinging grant sa Government of Japan, sabi nga nyo po is mga around 100
Actually po, mga ano po 124 million po yung balak na ibigay ng gobyerno at sa amin po yung mga around 60 million. So ano po yan, masusing pinag-aaralan pa po pero malaki na po yung aming chance siguro na maisakatuparan namin yung aming hangarin na ganda po namin aming mga laboratorio sa Region 2, Region 6, Region 11 at dito po sa aming central office headquarter laboratory. So, Dr. Andrada, siguro, curious lang, how will this fund help itong tinatawag na product quality evaluation system o yung mga post-harvest facilities? How will this help the farmers? Actually po, makakatulong po siya indirectly sa mga farmers dahil po mas tiyak po yung aming pagsusuri sa kalidad ayon sa pamantayan, lokal na pamantayan at pandaigdigang pamantayan or local or international standards pag amin pong sinuri ang kanilang mga palay. So hindi na sila magrereklamo na hindi po kagaya, di ba ba sa traders ay kinakagat lang, walang masusing samantalang sa gobyerno po ay talagang dumadaan po sa science-based na pagsusuri. So yun po isa pang maganda po sa farmers, tiyak po na hindi sila inaagrabyado ng gobyerno pag binibili namin aming palay. But totoo po yung nasabi niyo, Dr. Andrada, sapagkat kahit nung kabataan ko, matagal na yon. Ano po, laking bukid din ako. Kasi yung mga mga magulang, lolo't lola ko, both sa mother and father side, are farmers. Okay. So, nakita ko paano mag-harvest, lalo na yung mga lumang technique noon. Ang daming natatapon, di ba? Dr. Andrada, na kasi yung treasure ba yun o what? Hindi nasasalo lahat, natatapon lang sa lupa. Pinag-aagawan nga ng mga bata kasi ibebenta rin nila yung nakukuha nila. Anyway, speaking of this, yung quality assurance o test na gagawin nito, kasi noon nakikita ko binuburiki lang yung sako nung mga namimiling trader. Binubutas lang, mayroon lang silang hawak na pamburiki, ika nga. Tapos tinitignan lang nila, sasabihin nila, ay, hindi maganda yung quality nito, dapat ganito para magkaroon ng mataas na presyo. So, ang ibig mo sabihin, this one, itong tinatawag po nating PQuest at pag-upgrade ng quality ng post-harvest natin, this will address that issue para mabigyan ng tamang halaga o presyo yung palay na dapat bilhin mula sa magsasaka. Tama po yung sinabi niyo, Sir Ray, at tumpak talaga bullseye po yung pagkakadescribe niyo. Sa pagbibigay po ng Japanese grant ng mga bagong equipment sa aming mga laboratorio, mas matitiyak po ng mga farmers na sila hindi dinadaya. Very objective po yung aming pagbili ng palay nila. Gagamitan po namin ng mga moisture meter, saan po siya sa masusing pag-analisa sa laboratorio para masabi po na 14% po ang inyo pong palay, ganito pong presyo nyo, tuloy-tuyo at madinis, 30 pesos namin bibigyan sa inyo, hindi masyadong makala at walang masyadong dumi. So ito yung dumadaan sa masusing pamamaraan at gumagamit po ng modernong equipment. Wow, okay. Pero kailangan dalhin pa ng magsasaka sa NFA, regional office, yung kanilang palay. Meron po kami dalawang pamamaraan. Pwede po dalhin nila sa mga bodega namin na malapit sa kanilang bahay or kami po ang pupunta, kasama na po kami mga classifier, may kasamang buriki at sasample lang po yung kanilang mga palay at doon din po kaagad ay ika-classify namin kaagad. Uuriin kaagad ang aming NFA, dala ang mga moisture meter at doon po makikita na lahat po ito ay science-based po yung aming pamamaraan na pag-uuri ng kanilang palay. Meron bang ganyan ng mga Yeah, Sir Ray, yung pong balak po na ito na laboratorio po ay meron din itong kaakibat na laboratorio sa aming mga bodega na pagbigas na naman po siya, pagkaginiling yung palay, na ay makikita rin namin kung ito ba ay makala, ito ba ay maputi, ito ba ay walang masyadong bato, malinis ba ito. So ito sa kalidad na gusto ng mga consumer naman po. So dalawang po yung aming sinasagot dito. Mga magsasaka sa palayan at yung mga consumer na bumibili ng bigas. Yun. So from the farm all the way sa lames, sa hapagkainan ng consumer, no? Yun. So ang tanong ko lang, Dr. Andrada,
Meron bang ganyang equipment o mga testing laboratory ang mga private traders? O tayo lang, sa NFA lang? Hindi ko po masyadong masagot sa mga private traders, pero tiyak po ako sa amin po dito sa Pangasawan sa Pagkain ay meron kami 16 na laboratorio sa buong Pilipinas na ginagamit po yung ganyan na pamamaraan sa pag-uuri ng palay at pag-uuri ng bigas. So 16, ibig sabihin nasa iba't ibang regional hubs po ng NFA. Opo, yun po. Dito po sa aming pinapanukala na proposal sa Japanese government through a grant ay Region 2 sa Santiago Isabela, Region 6 sa Haro City at Region 11 po sa Digos City at dito po sa Quezon City ang aming headquarter laboratory. Yan po yung una namin na mabigyan ng mga modern laboratory equipment galing po sa Japan. Okay, alright. So, ibig sabihin, just curious din ako ulit, maganda kasi itong programang ito. So, meaning, kayo na rin ang bibili sa magsasaka. Halimbawa, na-testing nyo na ito using this tinatawag na upgraded o improved na PQuest at pagpapa-improve po nitong grain quality testing system natin. Pag nakita nyo yung kalidad ng palay at naging palay, for the first, siyempre palay muna, kayo na rin ang bibili sa kanila. Opo, matagal na pong ginagawa yan ng NFA. May mga ron po kami mga na-train na mga classifier at pati po sa pag-aanalisa sa laboratory, tinrain na namin sila. Ginagamit na po namin matagal na yung ganyang pamamaraan. Ngayon nga lang po kasi medyo po naluma na po yung aming mga equipment sa laboratorio. So ngayon po humingi kami ng proposal sa Japan na tulungan kami bigyan ng mga bagong modernong equipment sa laboratorio. And when we say you're going to buy them directly from the farmers, Dr. Andrada, it doesn't matter kung 10 sako lang yan o 50 sako o 100 sako. Basta nagmi-meet sa quality, bibilin po ninyo yan. It doesn't matter kung 10 sako yan, 5, 10 sako o 20 sako o 100 sako. Tama po kayo, Sir Ray. Bumibili po kami sa mga individual farmer, pwede pong 10 sako, naka-tricycle, 20, o hanggang po sa mga kooperatiba ng mga magsasaka, yung farmers cooperative na minsan ay isang truck kung magdala sila sa aming mga bodega, inuuri po lahat siya ng aming mga classifier bago po bilhin. According po sa ating ninyo, sa amin po ay tinakda na quality standards. Ang quality standards po namin, Sir Ray, ay ito ba'y malinis? Ito ba ang moisture content ay 14%? Ito ba ay walang makala? At ito po ba ay actually yung tatlo lang na yun, moisture content, ito po ay malinis, at ito po ay wala po masyadong kala o mga damage dun sa ating mga palay. Okay. So yun po ang aming pamantayan na sinusunod. Alright. Kaya ko po kasi natanong yan, Dr. Andrada, dahil at least ngayon, pag na-testing nyo po yung mga palay ng ating mga magsasaka, may idea na sila, concrete idea na sila ng quality ng kanilang palay at mababanggit nyo na itong palay mo, ganito ang quality, maganda ang quality, pwedeng bilhin sa ganitong presyo. So at least pag may dumating na mga traders, may idea na sila ngayon kung magkano nila pwedeng ibenta yung palay na hindi sila basta-basta pwedeng maloko ng private trader. Tama po yun, Sir Ray. Actually, hindi lang po tuyo at malinis ang pwede namin bilhin. Bumibili rin po yun ng more than 14% hanggang 30% moisture content hanggang basa. Dahil nga po, minomodernize na po namin ang aming mga post-harvest facilities sa aming mga bodega. Actually, meron po kami 36 na kasalukuyang binibuild o tinatayo ng mga bodega na may bagong mechanical grain dryer at mga rice mill po, para po mapaganda po yung ating pagbibilis ng NFA ng mga palay sa mga farmers. So bibili po kami ng mga basa. At meron po kami isang table na ipinakikita sa farmer kung ganito po kabasa ang iyong palay, ganito po ang presyo niya. Kung ganito katuyo at kalinis, ganito rin po ang presyo niya. Iyon. So at least may may guide na talaga, scientifically based guide ang ating mga magsasaka through the help of NFA at through the help po nitong PQuest ninyo, hindi na sila basta-basta masusway ng private trader na bagamat maganda yung palay, babaratin ng trader. Hindi na pala. So, kinakailangan na alam din ng magsasaka kung magkano talaga yung true value ng kanyang palay.
Alright, sa Tama po pamamagitan yun, po tama nito. po. Tama, Sir Ray. Napaka- At ito pong aming pinapanukala sa Government of Japan ay meron din po itong bukod sa aming pong mapapagandang equipment namin sa mga laboratorio, mapapa-review po namin at ma-overhaul namin aming mga testing Yes. Mhm. protocols at makagawa kami mga bagong manual para matulungan ang aming mga classifier sa buong Pilipinas na ito yung aming pamamaraan sa pag-uuri ng palay at bigas ng ating magsasaka at mga consumer. Ayun. So yun po. Alright. At meron pa po, Sir Ray, nakalimutan ko po, ito pong aming pinopropose sa Government of Japan ay mag-training din po dito sa Pilipinas at sa Japan. Ano po yung mga bakabago pa nilang teknolohiya sa pag-uuri ng palay at bigas. At ganun din po sa Thailand para po sa mga mais naman po. Opo. Well, with that, Dr. Andrada, maraming salamat po. It's a very interesting discussion. Gusto ko man pahabain, kaya lang we're running out of material time. Siguro bigyan nyo pa kami ng part 2 sa mga darating na araw tungkol dito. Thank you very much po, Dr. Andrada. Maraming salamat po, Sir Ray Sampang, at magandang umaga po sa inyong lahat. Si Dr. Mario G. Andrada, Department Manager for Corporate Planning and Management ng National Food Authority. Di ba magandang ano yun? Magandang technology itong PQuest. At maganda yung pondo na makukuha mula sa JICA para sa improvement ng post-harvest facilities at grain testing ng para sa ating mga magsasaka. Kung ito ay maipapatupad ng tama at husto. Dahil itong mga grain testing na ito, mga post-harvest facility grain testing na ito, malaking bagay po ito para sa ating mga magsasaka para hindi kayo maloko ng mga private trader at para malaman ninyo kung magkano ba talaga ang halaga ng palay na inyong inani. Kasi marami po, tulad ng sinasabi ko noon, experience ko yan nung kabataan ko, matagal na, no? Dahil sabi ko nga, ang mga ancestors ko, lolo't lola ko, both sa father and mother side, lalo na mga tiyuhin ko, mga magsasaka. And I grew up in a farm. Nagbilad din ako ng palay sa highway. Okay? So alam ko yung hirap ng isang magsasaka. Okay? So nakikita ko yan, binuburiki lang yan eh. Yung ano ba, bebenta mo yung sako. Doon sa mga hindi nakakaintindi, nakasako yung palay. Darating yung classifier, yung private trader, dala niya yung classifier niya, meron niyang pambutas, matulis yun. So, tutusok niya doon sa sako ng palay para makakuha ng sample. Titignan lang ng classifier yun. Based on that visual alone, sasabihin ng classifier, ganito ang presyo niya, ganito. Ang magsasaka, syempre, ano yan eh, lalo na noong mga 15, 20 years ago, hindi pa ganun ka ang sabi nga evaluation ng mga magsasaka sa mga palay. Kaya maraming naluloko. Halimbawa, meron siyang nakita, high quality yung palay. Pepresyohan ng mababa, sasabihin doon sa farmer, ay ganito lang po yan. Pepresyohan ng mas mababa, pero the actual truth is, mataas ang value. Okay? So, napakalaking bagay po nitong funding na ito mula sa JICA para sa post-harvest facility at testing ng mga grains natin mula sa ating mga magsasaka. Alright, sige, sa puntong ito, ito, pag-usapan natin. Kanina nabanggit ko, no? Nagkaroon ng surprise protest rally ang Iglesia ni Cristo kahapon, pero nagpapatuloy pa rin sila ngayon. At isa po sa sinisigaw ng mga Iglesia ni Cristo, kapatid na Iglesia ni Cristo, ayaw nilang masampahan ng kaso si Senator Rodante Marcoleta dahil sabi nga po ni Ombudsman Boyeng Remulla sasampahan na po ng kaso si Senator Marcoleta ng plunder. Okay? Isa pa yung pag-shift na gagawing state witness si former DPWH Secretary Manny Bonoan. From being a suspect or accused or na-expose, gagawin na lang state witness. Pinupoint din ito ng mga taga-Iglesia ni Cristo. At sinasabing merong mga pagtatakip, may paglilihis at may pagbabuloktot sa batas. Okay? So tingnan natin, alamin natin sa mata ng isang pantas
sa constitution natin at sa batas mismo. Walang iba, kasama po natin ang ating constitutional law expert, Attorney Domingo Egon Cayosa. Magandang umaga po, Attorney Cayosa, at welcome back po sa programang Global na Tayo. Good morning, Ray. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Alright, thank you very much po, Attorney Egon, Attorney Cayosa. Unang-una, ano po ba ang dapat isipin ng ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon tungkol dito sa pagpa-file ng kaso ng plunder ng Ombudsman laban dito kay Senator Rodante Marcoleta? Kasi sinasabi ng Iglesia, isa yan sa mga sinasabi nila, kaya sila nagsagawa ng protest rally. Ayaw nila na makasuhan si Marcoleta at gusto nila marami pa naman daw dapat kasuhan na na-expose bakit si Marcoleta ang pinag-iinitan. Napag-iinitan nga ba, or yung pagsampa na ba ng kaso ng plunder is just a normal course of exercising justice, law and justice, Attorney Cayosa? Yung pagsasampa ho ng kaso ay trabaho lang ho yan ng Ombudsman o kaya ng Department of Justice o yung mga investigador ng gobyerno. At siyempre, totoo naman na maraming mga sangkot sa anomalya. Naglipa na yan sa iba't ibang branches of government, iba't ibang level ng ating gobyerno. Kasama na yung private sector. Diba? Kaya lang, siyempre, kung ikaw din yung ombudsman, sa dami ng mga yan, kung alin yung mauna na malinaw at meron kang ebidensya, isasampa mo na yon. Hindi naman kinakailangang hintayin na magkaroon ng matibay ng kaso. Ang lahat ng pinaghihinalaan o ang lahat ng sinisigaw na magnanakaw, mandarambong, bago ka gumalaw. So ano yung nauna na meron ka ng sapat na ebidensya at na-check mo na yan at dumaan sa proseso, isasampa mo na yon. Huwag mo nang hintayin yung iba. Darating din ang oras para sa mga yon. Kaya tuloy tayo nagtataka sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na akala ko ba ang gusto nila lahat mapanagot. Laban ng katotohanan. Sana all managot lahat ng mga kurakot. Nangyari lang ho, yung isang miyembro nila na senador pa, abogado pa, mismo sa kanyang bibig, sa mga sinumpaang salaysay na sinubmit niya sa gobyerno, ahensya ng gobyerno, nanggaling yung ebidensya. So hindi rin naman ho pwedeng sabihin na dahil kapanalig mo yan, hindi dapat siya kasuhan, unahin yung iba. So medyo hindi natin naintindihan yun. Of course, we support at we defend as a constitutionalist yung karapatan nilang to peaceably assemble and express themselves. Kaya lang, siguraduhin ho naman nasa tamang lugar yung kanilang mga posisyon, consistent sila. Pangalawa, yung kanilang peaceful assembly, dadaan ho sa proseso at saka hindi ho naman dapat lumalabag sa batas. Okay. Kunin ko lang ang reaction nyo dito, Attorney Cayosa, kasi sinasabi nung INC nga at ng iba pa na itong kaso kasi na sinampa na plunder kay Senator Marcoleta is based on what, a 75 million campaign donation nung congressman pa siya. And mismo ang Commission on Election ang sinabi, hindi siya makasuhan sa COMELEC dahil ginawa yon prior to his election campaign period. So, paano po natin masabing plunder ito? And kung pagbabasihan natin yung claim din ng INC na kung mismo nga ang COMELEC, hindi nakita yung may kasalanan, wala siyang kasalanan sa election campaigning funds na yan. How can the DOJ and the Ombudsman pursue this case against him? Maganda ho sana na basahin ng mabuti ng mga taga-Iglesia ni Cristo at marami naman silang magagaling na abogado. Basahin ng mabuti yung plunder law. Sapagkat yung plunder law, malinaw ho doon na hindi lang na ho naman yung pagnanakaw sa kaban ng bayan ang plunder. Ikaw, isang public official, at nung panahon yun, congressman si Attorney Marcoleta, tatanggap ka ng malalaking regalo o benepisyo sa sinuman, kasama yung private persons, bawal ho yun.
At kung meron ka mang tinanggap na legitimate na donasyon, halimbawa 75 million, 25 million each, 3 tao, asset mo yon, di ba? I-declare mo yun sa SALN. Wala sa SALN niya yun. Pangalawa, nung kinasuhan siya sa COMELEC na hindi nag-submit ng maayos na statement of expenses, contributions and expenses, sabi niya, hindi ko na ito linagay dyan kasi ito naman binigay sa akin bago ng campaign period. Therefore, hindi ito campaign contribution. So, inaamin niya na meron talagang binigay sa kanya 3 tranches, 25 million each, total 75 million. Pero hindi rin niya linagay sa campaign contribution. Ngayon lang ho sinasabi ulit na hindi ho eh. Siya mismo nagsabi hindi campaign contribution ito. So, dahil nga dyan, obvious na bawal yan, ill-gotten wealth yan. Kung titignan nila yung definition ng ill-gotten wealth sa anti-plunder law, there are 6 definitions. Kasama ho yung private funds. Ito nga, pasok na pasok kasi a series of transactions. Ito, 3 transaction. More than 50 million. Plunder nga naman ito. So, yun ho. Ngayon, so obligasyon lang ng ombudsman talaga na imbestigahan ito at i-file na kasi obvious. Nandyan lahat ng mga ebidensya at galing mismo dun sa pinaghihinalaan at nung akusado. Mahirap na siyang umatras. Ngayon yung sinasabi nila, bakit sa COMELEC hindi siya naparusahan? Kasi ho, yung kaso sa COMELEC, violation of election law, hindi naman plunder law, hindi naman anti-graft yun. So yung COMELEC, nung tinignan nila, nakita nila, gusto man namin siyang panagutin, hindi namin pwede kasi kung babasahin mo yung batas, yung election code, implementing rules and regulations, hindi nga naman sakop yung mga donasyon bago mag-eleksyon. Yun ang depensa niya doon na, tinanggap ko to 75 million pero hindi ko na report sa inyo na dapat report niya kasi sabi niya binigay ito, hindi pa eleksyon. So, nakalusot siya doon. Hindi naman sinasabi ng COMELEC na wala siyang criminal liability. Ang sabi ng COMELEC, pagdating sa COMELEC sa violation of election law, mukhang may gap, may butas itong batas, hindi namin siya pwedeng panagutin. Kasi nga, matino yung depensa niya. Pero, doon sa anti-graft, walang pakialam doon ng COMELEC at wala sa kanilang jurisdiction. Kaya pinaubaya sa ombudsman, sa DOJ. So, yun ho sana ang intindihin ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga kapanalig ng mga grupo ng Iglesia ni Cristo, pag-aralan nilang mabuti yung batas para sa ganun, hindi ho sila malihis. Kasi yung agree tayo lahat dun sa sinasabi nila na lahat ng magnanakaw, lahat ng korap, managot. Kaya nadidismaya tayo na dahil kapanalig nila itong isa, ayaw na nilang managot. Okay. Hindi consistent yun. Well, so, pero yun Attorney Cayosa, di ba, yung sinasabi po ninyo ng mga provisions na yan under the plunder law, that is enshrined sa Constitution. Tama po ba, Attorney Cayosa? Nakapaloob yan sa Constitution natin. Pero ang tanong dito ngayon is, isa pang question, anong nangyari dito sa separation of church and state? Ang marami kasi ngayon ang nagsasabi na, unang-una, ang laking perwisyo nung nangyaring bigla ang protest rally kahapon. Ang laking perwisyo sa mga commuters, sa mga negosyo, nakapag-cause ng stress matindi. Okay? Pero ang tanong ko naman ngayon is, nasaan ngayon yung separation of, nate-take advantage ba yung tinatawag na independence ng church as against sa state, yung separation of church and state? Nate-take advantage ba ito sa mga ganitong klaseng pagkakataon? Well, misapply po, no? Hindi naman siguro take advantage. Pero ilinaw lang natin, Ray, na ang separation of church and state, ang ibig sabihin lang po dyan, yung isang gobyerno ng Republika ng Pilipinas, sino man yan, anumang administrasyon, hindi niya pwedeng gamitin ang government funds at kapangyarihan at mga resources ng government to promote
or to restrict any particular religious belief. Mhm. Yun ho ang ibig sabihin yan. Mhm. So, yun ho ang bawal. Hindi pwedeng paghaluin yung usaping simbahan o pananampalataya dun sa usaping paggugobyerno, yung government powers and privileges. So, bawal ho na makikinabang unduly yung anumang relihiyon at bawal din ho na ipopromote o kaya isusuppress ng gobyerno anumang klaseng relihiyon. Yan ho yung separation of church and state. Pero yung mga nasa simbahan, Katoliko man yan, Protestante, o kaya yung Iglesia ni Cristo, o kahit yung hindi naniniwala sa Diyos, hindi ho sila exempted sa mga batas ng Republika. Yun. Hindi sabihin dahil obispo ka, pari ka, o religyoso ka, sabi mo dahil ito gawain ng aming grupo at hikain ng aming grupo, hindi na mag-a-apply ang batas sa amin. Halimbawa, yung malinaw na batas tungkol sa guaranteeing and regulating the peaceful assembly. Batas ho yan. Hindi ho exempted ng Iglesia ni Cristo, ang mga Katoliko o sino man. So, hindi rin pwedeng gawing shield yung religious freedom or religious or separation of church and state para hindi kayo mapanagot. Kaya dito sa sitwasyon nito, yung mga halimbawa na late sa trabaho, naiwanan ng eroplano papuntang trabaho niya abroad, yung mga namatay dahil hindi umabot ang ambulansya, naipit. Yung hindi na na-consider ang aplikasyon niya kasi hindi siya nakasipot at hindi na umabot sa interview. Kung nanaisin ho nila at mag-file ng danyos at perjuicios laban sa mga organizers, pwede ho. At ang pakiusap natin sa mga hukom, kung meron man, bilis-bilisan ho ninyo pagdesisyon kasi ang linaw-linaw naman nito. Para sa ganun, matuto din ho naman. Hindi lang ho Iglesia ni Cristo, kahit sino man yan, makakaliwa, makakanan, politika, o simbahan, Katoliko, managot kayo pag hindi kayo sumunod ho sa batas. Kung kayo kinagalang natin ang karapatan ng lahat ng mamamayan, lahat ng grupo na magtipon-tipon peacefully, but it should be in accordance with law, never in violation of law, and not to prejudice the rights of others. So dapat ho managot sila dito. Ngayon, meron din ho isang aspeto na kriminal ito. Pag linabag nyo yung batas, linabag nyo yung ordinansa ng Quezon City, dapat may permit kayo kahapon, wala mananagot kayo doon. Kung nasaktan yung pulis at yung may nasira, mananagot kayo doon. Ganun ho yung batas. Hindi pwedeng sabihin dahil makapangyarihan kami, marami kami, relihiyon ito ay posisyon ng aming mga kapanalig, hindi kami pwedeng managot. Managot ho sila. Lalong-lalo na ho yung mga organizers at yung mga pasimuno ng ganitong pagtitipon-tipon. You mentioned that, Attorney Cayosa. Alam na alam po kahapon na wala silang permit to conduct a rally. But they were permitted to do so. Hanggang umabot na nga po sa gabi, hanggang nakaperwisyo. So having said that, sinong dapat na magpapanagot sa kanila? Ang local government unit ba ng Quezon City o ang ating kapulisan? Well, maari ho yung kapulisan at mukhang pinanagot ho naman, inaresto nila yung mga nanakit di ba? So tama lang ho yun. Ginagawa ng kapulisan ang trabaho. Hindi po naman ito isa dun sa pinagsisigaw nila na selective justice. So yung kapulisan pwede rin ho. Yung local government unit ng Quezon City, unless of course, hindi natin kasi alam, Ray, kung baka naman nag-apply sila, tapos na-delay lang yung pagbibigay ng permit, hindi natin alam. So mahirap maghusga, diba? Pero tingnan nila ito. Theoretically, pwede silang panagutin kung lumabag ka sa ordinansa. Kasi ngayon, yung iba din, tinutulig sa ang gobyerno o kaya kapulisan, bakit nyo pa pinigbigyan? Dapat binuwag nyo na yan. Oo. May mga ganun. Alam ho ninyo, tama ho naman yung maximum tolerance. Kasi number one, that's a constitutionally guaranteed right. So, it can only be regulated on the exceptional side. So, doon mismo sa batas na nagsasaad nung mga alituntunin tungkol sa exercise of the freedom of assembly, nakalagay doon hanggat maaari,
maximum tolerance. Pero kung may nasasaktan na, meron ng krimen na nangyayari, yun, pwede mang-aresto yung mga pulis. Pangatlo, yun din, tinatansya din siguro ng gobyerno ng Quezon City or national government na sige na lang, para wala silang masabi, hayaan mo silang maghayag, magsawa sila dyan, basta lang walang gulo. Yun na lang, maraming naperwisyo. Ngayon, yung mga private citizens, individuals na naperwisyo, there is nothing to prevent them from seeking redress from the courts. Karapatan din nila yon kasi nga malinaw din sa ating civil code at sa ating constitution na kung inagrabyado mo na ang karapatan ng iyong kapwa mamamayan sa iyong ginagawa, mananagot ka. So ganun ho yung buong range ng maaring remedies para mas maintindihan natin mga kababayan at hindi tayo masyadong magturuan o kaya mga wild allegations. Mas maganda ho na makita natin yung kabuuan ng konteksto ng iba't ibang batas tungkol dito. Alright. Last question na naman po, Attorney Cayosa. Itong kay former DPWH Secretary Manny Bonoan, from being talagang a person of focus dahil dito sa flood control anomalies na ito, isa siya sa mga main characters dito na talagang tinuturong involved dito sa malakihang pagnanakaw sa kaban ng bayan, pero gagawin siya ng ombudsman ngayon na state witness. Your reaction on this, Attorney Cayosa? Well, una, wag ho nating sasantuhin si dating Secretary Bonoan. Akusado yan eh. Hindi lang ho siya person of interest. Akusado yan dun sa malawakan at big time na pagdarambong at paulit-ulit. At kung magugunitan natin, nung naisalang yan sa Quadcom, sabi niya, wala namang malawakang pagnanakaw paisa-isa lang yan. Isisinungaling siya under oath noon. Kaya nga nung nag-imbestiga at lumabas at may mga pumiyok na taga-DPWH at iba pang mga testigo, nakita na pati siya at yung pamilya niya nakikinabang. Kumbaga, nakisawsaw din siya, nakinabang din siya, nangulimbat din siya. Kaya lang, dun ho kasi sa Witness Protection Act, ang nakalagay doon, kung sino man sa mga akusado, kung kasama sa sindikato, na he's not one among the most guilty at meron siyang nalalaman at willing siyang sabihin lahat ng mga ito at willing siyang ibalik yung kanyang ninakaw, maaari siyang ma-discharge as state witness. Yun ho ang nangyari. Meron akong inihain ng ombudsman at maganda ho yung development na ito. Kasi bilang mas strategic na witness siya kesa dun sa mga district engineer. Kasi halimbawa, yung mga taga Bulacan na talagang bilyon-bilyon din ang ninakaw, yung mga USEC, pwede lang sabihin hanggang dito lang ho alam ko kasi hanggang Bulacan lang. Ito secretary na. So hindi na niya pwedeng sabihin, hindi ko alam yan kasi sa Mindanao yan. O sa Davao yan. O kaya sa Mindoro yan. Secretary siya. Legally and theoretically and logically, dapat alam niya. Siya yung pinakamataas So, ang titignan natin is, one, huwag natin siyang santuhin, bantayan natin. Ibabalik ba niya yung mga ninakaw? Yun, yung restitution. Oo. Full restitution. Pangalawa, sasabihin ba niya ang buong katotohanan at ilalabas ba niya, maliban sa testimonya, yung mga records na alam niya? Kasi nasa kanya lahat yan bilang secretary. Lahat ng mga district engineers, regional engineers, nagre-report sa kanya. So, meron siyang hawak na mga yan. So, hindi na rin ho pwede yung sabihin, hanggang dito lang ang alam ko. So, congratulations sa ombudsman. Natumbok nila yan. Sana nga ho, ilalabas lahat ni Secretary Bonoan ang nalalaman niya. Huwag na naman ho yung pipiliin na lang kasi mawawalan siya ng kredibilidad. Plus, siyempre, yung Defense Council ngayon, sasabihin nila, yung sinumpang salaysay niya sa Quadcom, iba ang sinasabi ngayon. So, they will try to create doubt. Yes. It will be a challenge, but kung makita ng hukuman na talagang no holds barred siya, then he can become a very credible witness. Lalong-lalo na kung ibalik din niya yung kanyang mga ninakaw. Oo, malaki-laking halaga yun, Attorney Cayosa. Malaki-laking halaga yun. Attorney Cayosa, maraming salamat po. As usual, a very, very informative,
educational, informative, and very objective perspective on the matters being discussed sa pagbibigay ng direksyon at paglilinaw sa pinag-uusapan po natin. Maraming salamat po, Attorney Cayosa. Maraming salamat, Ray. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating pong constitutional law expert, Attorney Domingo Egon Cayosa. Dami nating pwedeng pag-usapan. Kaya lang, we're running out of material tayo. Nagpapasalamat tayo kay Erwin Peñano for giving us extra time. And of course, siyempre tayo nagpapasalamat din sa ating production side, sa ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente, together with Ms. Drizzle Nanyong, sa Master Control, si Ms. Susan Aizon, and of course sa Wirecast, si JP, sa live audio streaming, si Hero, and of course, kay Justin, ayaw pa rin umalis ni Justin. Parang hirap na tumayo eh. Parang nakadikit. Good luck, Justin, ha. Sige. Sana mapirmahan lahat 'yan. Okay na. Sige. Thank you very much, Justin. And hope to see you soon on a different level. Okay. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.